Bagyong Ada muling nagbalik at nagparamdam. Shoreline at amihan sabay na nakakaapekto sa buong bansa. Malalakas na pag-ulan ang mararanasan at posibleng pagbaha at landslide sa silangan ng Visayas at Caraga. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Narito na ating update sa panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi ka updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Ngayong araw ng Lunes, January 26, 2026, narito ang ating update sa panahon. Mga kababayan, may kakaibang kilos tayong minomonitor ngayon sa Western Pacific. Ang bagyong Ada na ilang araw na tuluyan ng napunit at humina ay tila bumangon muli. Pero linawin natin agad, hindi ito muling naging isang bagyo. Ang dating bagyong Ada ay isa na lamang remnant low o low pressure area. Ngunit dahil nananatili ito sa timog ng shoreline at bumalik sa parehong lugar kung saan ito noong unang naging bagyo, nagkaroon ito ng panandaliang pagiging aktibo ng mga ulap at pag-ulan. Kaya maaari natin tinawag muling nagbalik ang bagyong Ada. Buhay sa ulan pero patay naman bilang isang bagyo. Mahalagang linawin natin na walang rebirth ng isang bagyo at walang inaasahang paglakas bilang isang tropical storm at isa lamang itong low pressure area na sinasakal ng hangin. Dahil sa interaction ng low pressure area o LPA kasama ang shoreline at hanging amihan, ito ang inaasahan natin. Ang panahon ng pag-ulan sa Eastern Visayas, Samar, Hilagang Silangan ng Mindanao, Siargao, tuloy-tuloy na ulan hanggang Lunes hanggang Miyerkules. May posibilidad ng mga localized flooding. Karamihan sa ating bansa ay mananatiling tuyo at malamig. Ang ulan ay hindi malawak pero posibleng biglaan ang malakas na ulan sa ilang lugar lalo na sa silangan baybayin. Ganito ang nangyari sa itaas ng atmosphere. Merong 30 to 35 knots na malakas na hangin o wind shear sa hilaga ng sentro. Ang hanging amihan at cold surge ay patuloy na sumisira ng istruktura ng sistema. At kita sa satellite ang shoreline na umaabot mula sa Pilipinas papuntang Japan at North Pacific. So parang pader na malamig na hangin, hindi makalusot ang anumang bagyo. Tungkol naman sa lamig na nararanasan natin ngayon sa buong bansa, ang parehong cold surge na pumipigil sa bagyo ay isa ring nagdadala ng pinakamalamig na hangin ng season sa Hilagang Luzon. Napakalamig na gabi sa kabundukan, malapit at sa hilaga ng bagyo. Preskong hangin kahit sa ilang mabababang lugar ng Luzon. Samantala, bukod sa low pressure area, may isa pang weather system na patuloy na nating nararamdaman sa malaking bahagi ng bansa. Sa ngayon, ang shoreline ang patuloy na nakakapekto sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao, habang ang northeast monsoon o hanging amihan naman ang nangingibabaw sa Luzon at sa natitirang bahagi ng Visayas. Ang kombinasyong ito ang dahilan kung bakit hindi pantay ang ulan. May mga lugar na madalas ang buhos habang iba ay panakanakang ambon lamang. Sa mga lugar na may mas madalas na pag-ulan dito sa lugar ng Caraga, Eastern Visayas, Central Visayas, Sorsogon, Masbate, Camiguin at Misamis Oriental, ang kalagayan ng panahon ay maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at isolated thunderstorm. Dulot ito ng shoreline. Ang posibleng epekto ay bigla ang pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na kung tuloy-tuloy ang ulan sa loob ng ilang oras. Paalala, mas mataas ang risk sa mga low-lying areas at sa mga bulubunduking lugar. Mga lugar naman na may mahinang pag-ulan dito sa Cagayan Valley, natitirang bahagi ng Visayas, natitirang bahagi ng Bicol Region, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon. Ang kalagayan ng panahon ay maulap na kalangitan na may mahihinang pag-ulan, dulot naman ito ng northeast monsoon o hanging amihan. Walang inasahang malaking pinsala o epekto sa mga lugar na yan. Sa Metro Manila at sa karamihan ng Luzon, ang kalagayan ng panahon ay bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may isolated light rains. Dulot naman ito ng hanging amihan. Minimal lamang ngunit maaari pa rin makaranas ng panandaliang ambon. Sa natitirang bahagi ng Mindanao, ang kalagayan ng panahon ay bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may isolated rain showers o thunderstorm, dulot ng localized thunderstorm. Ang epekto nito ay biglang pagbaha o pagguho ng lupa kapag lumakas ang thunderstorm. At dako naman tayo sa hangin at karagatan. Mahalagang paalala, sa silangan Visayas at Mindanao ang lakas ng hangin ay malakas at ang direksyon ay hilagang silangan hanggang sa hilaga. Ang dagat ay maalon hanggang mapanganib mula 2.8 hanggang 4 meters ang taas.
hindi nirekomenda na ang paglalayag sa mga maliliit na sasakyang pangdagat. Sa Hilaga at Silangang Luzon, ang lakas ng hangin ay katamtaman hanggang malakas. Ang direksyon ay silangan hanggang hilagang silangan na may karagatan na katamtaman hanggang maalon mula 2.5 hanggang 3.7 metro ang taas. Sa natitirang bahagi ng bansa, ang lakas ng hangin ay katamtaman hanggang malakas. Ang direksyon ay hilaga, silangan, at ang dagat ay katamtaman hanggang maalon mula 1.2 hanggang 2.8 metro ang taas. At para sa ating temperatura, ang pinakamababang temperatura na itala 20.2 degrees Celsius kahapon ng alas 6:30 ng umaga at ang pinakamataas naman na temperatura ay 29.2 degrees Celsius na itala bandang alas 3:30 ng hapon. At para sa ating astronomical info sa Metro Manila, ang araw ay sumikat kaninang alas 6:25 ng umaga at lulubog naman ito mamayang alas 5:52 ng hapon. Paalala sa ating mga kababayan, hindi man bagyo ang kalaban natin ngayon, ang kombinasyon ng shoreline at hanging amihan ang dapat bantayan, lalo na sa mga lugar na mas madalas makaranas ng pag-ulan at pagbaha. Sa ating mga kababayan, ngayong araw ng Lunes, patuloy na nakakaapekto ang shoreline sa silangang bahagi ng Visayas at sa Hilagang Mindanao. Dahil dito, inaasahan pa rin ang malalakas na pag-ulan sa mga sumusunod na lalawigan. Inaasahan ang dami ng ulan mula 50 to 100 mm na buhos ng ulan sa Northern Samar, Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Island at Surigao del Norte. Ayon sa rainfall outlook, ang dami ng ulan ay maaring mas mataas pa sa mga bulubundukin at mataas na lugar. Dagdag pa rito, may ilang lugar na makakaranas ng tuloy-tuloy na ulan nitong mga nakaraang araw kaya mas lumalala ang epekto ng bagong buhos ng ulan. Ang shoreline ay nabubuo kapag nagsasalpukan ang malamig na hangin, amihan at mainit na hangin mula sa karagatan. Kapag tumatagal ito sa isang lugar, nagdudulot ito ng mahabang oras ng pag-ulan at biglaang pagbuhos ng malalakas na ulan at pagbaha kahit walang bagyo. Kaya kahit walang tropical cyclone, mataas pa rin ang banta ng sakuna ng pagbaha sa ilang mga lugar. Kaya sa ating mga kababayan, huwag maging kampante. Madalas mas delikado pa ang shoreline dahil sa tahimik itong dumarating pero matindi ang epekto. Kung mapapansin ninyong tuloy-tuloy ang ulan sa inyong lugar, maghanda na kayo agad. At para sa ating safety reminders, iwasan ang pagtawid sa mga rumaragasang tubig, mag-i-alerto sa abiso ng local government unit at ihanda ang go bag, flashlight at radyo. Kung nasa landslide prone areas kayo, maghihanda sa preemptive evacuation. At dumako naman tayo sa ating Bible verse of the day mula sa mga awit 107:29. Ang bagyong malakas, pinapayapan niya at kanyang pinatigil, pati mga alon na naglalakihan ay tumahimik din. Mga kababayan, sa mga panahon na sa buhay na parang bagyo ang ating pinagdadaanan, magulo, maingay at puno ng takot, ngunit pinapaalala sa atin sa awit 107:29 na ang Diyos ay may kapangyarihan magpatahimik ng kahit anong unos. Kung kayang patahimikin ng Panginoon ang dagat, lalo pa niyang kayang patahimikin ang ating mga pangamba, problema at bigat ng loob. Ngayong araw, ipagkatiwala mo sa Kanya ang bagyong nasa puso mo. Sa tamang oras, Siya ang magsasabi, tumahimik ka, at darating ang kapayapaan. Panginoon, Ikaw ang Diyos na nagpatahimik ng bagyo. Patahimikin mo rin ang aking puso at bigyan mo ako ng kapayapaan sa araw na ito. Ito, padalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alalahanin mong walang bagyo mas malakas kaysa sa Diyos na ating pinagtitiwalaan. Maraming salamat kapatid sa iyong patuloy na pagtutok at pagtangkilik dito sa Pilipinas Weather Ngayon. Kung nagustuhan niyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Ito ang Pilipinas Weather Ngayon na lagi nagpapaalala, maghanda, magiligtas, mag-alerto, ingat tayong lahat.